Hi guys, this is Neil and welcome back for another vlog. So ito ang chapter 3 ng How to Succeed as an Online Learner, kung saan i-discuss natin ang factor about time and self-management skills. So first of the discussion is how to create an effective study schedule. So, paano nga ba nag-create niyan? So, meron ditong flexibility is both a gift and a challenge. Yes. Sa akin ang flexibility, it is a gift. Kasi meron na ako ng skills na yun noon pa. Always flexible ako sa kahit anumang ginagawa. Minsan nga lang nagiging challenge siya, lalo pag pagod ka na. So, pag pagod na ako, syempre, hindi na ako flexible. So, doon lang siya nagiging challenge. Pero in terms of attitude, flexibility is one of my best traits talaga as hindi lang bilang sa trabaho, kundi as an online learner. Kasi actually, nakakapag-aral ako ng sometimes early morning or kapag naka-off ako, may time talaga ako na ina-allocate dyan or pagdating ko ng house or sometimes early in the morning kung saan pwede akong gumising ng walang ingay. So, alin man sa mga part na yun, very flexible ako na mag-aral. So, ano yung mga kailangan mo na steps para makakreate ka ng isang study schedule? So, ito yung unang steps. First is assess your weekly commitments. So, ilist mo yung kung ikaw ay nagtatrabaho, ang oras ng trabaho mo. Time sa family. Kung may responsibility ka man sa family, kung ikaw ay may pamilya na, may sariling family, may asawa ka na. So sa akin, hindi ko naman kailangan masyadong i-focus yan dahil nag-aaral at nagtatrabaho lang ako. And nag-vlog din. So focus ako dun sa vlogging, work, and study. So ngayon hindi ako naka-enroll, so focus ako dito sa vlogging and working. So family is normal na lang. Wala yung deeper responsibility. Then, ano ba yung mga fixed routine na ginagawa mo? So, kailangan mong i-list down yan para alam mong i-adjust yung next na gagawin mo doon. Kasi, pag na-list down mo lahat yan, magkakaroon ka ng clearer picture. Ano ba yung gagawin ko na next? Kasi ito yung next. Number 2 is set specific learning goals. So, ano yung mga goals mo? Ano yung module na gusto matapos in a certain week, in a certain month, in a certain day? Kailan mo gustong gawin yung exam mo? Kailan ka dapat gagawa ng projects? So, yun yung mga specific goals na kailangan mong iset. Mga major goals yun para matapos mo yung iyong online learning journey. Or kung ang certain enrollment man yan, or a certain subject sa iyong enrollment. So, depend doon kung paano mo siya gawin. Next is block study time strategically. So, yun yung sinabi ko. Dapat, pag nag-block ka ng oras, it is very recommended sa silent na part ng araw. Kasi mas mabilis ka talaga mag-aral kapag walang nag-iingay, provided na hindi ka distracted by digital platforms or technological platforms or online platforms like Facebook, YouTube, or whatsoever. Ginagamit mo rin naman yung mga yan kapag wala ka sa study or kapag kailangan mo ng additional information. Mostly sa YouTube talaga nakakapanood. So, doon lang sa part na yun. Hindi yung nag-aaral ka ngayon ng isang subject tapos may pinapanood kang teledrama sa kabila. So, kung kaya mo multifunction ng ganyan, okay lang naman. Pero kung nadidistract ka, better avoid it. So, practice makes it better talaga. Fourth step is how you prioritize the task. Kasi it's very important to know and to be aware na paano ba natin ma-prioritize yung task. Uunahin ko ba yung quiz na makakapaghintay naman o unahin ko yung exam na may deadline? Mga ganun. Uunahin ko ba yung chapter 10 rather than unahin yung chapter 1? Kasi may step nga yun. So, priority. Uunahin ko ba tapusin yung hard task compare sa easier task? Depends sa'yo. Kasi ako, mas better para sa akin na unahin yung easier task na malapit na matapos or mabilis matapos kasi gusto ko mag-focus sa
harder task lang at a certain time. So, yun yung practice ko. Hindi ko lang alam kung paano mo i-practice para sa sarili mo. On the fifth step naman to create an effective schedule is use planning tools. So, Google's Workspace ang scheduler or Google Calendar para ilagay mo dun kung may mga meeting ka. Ginagamit naman yan sa work actually to remind and to know kung tama ba yung blockings ng mga meetings or mga schedule namin or mga appointments. Yun, ginagamit yan. Pero kung hindi mo kayang magsulat, kasi ako mostly mga mga reminder, nilalagay ko lang sa phone para i-alarm. And sa learning management system kasi, may nakalagay naman doon na deadline minsan, meron nakalagay na i-check mo yung isang lesson para mag-move ka sa the next lesson. Pero kung kailangan mo ng reminder, punta ka na Google Calendar, ilagay mo doon. So yun, or maglagay ka ng alarm. And last is stay flexible. So dapat flexible ka talaga. As I said earlier, ang flexibility para sa akin is a gift kasi meron na ako nun. Pero sometimes it's a challenge lalo pag pagod ako or stress ako or talagang hindi naman ako kasi nawala din sa mood sa pag-aaral. Kahit naman napagod ako, nag-aaral pa rin talaga ako. Pero yung flexibility lang, sometimes hindi talaga siya mag-work at a certain times. It's very normal kasi tao tayo. Kung hindi yan mag-work sa'yo habang buhay, then it's a very different thing. Very different discussion yan. Next, move on tayo dito sa number 2, which is how to balance online study with work and personal life. So, as an online learner, kung ikaw ay nagtatrabaho, paano mo i-balance yan para ma-balance mo with your personal life or personal agendas sa bahay, sa family, or kung meron ka mang partner in life, mga ganun. Kasi maraming online learner na hirap mag-juggle into multiple activities at a certain time. So it's very important to be aware din na bilang isang online learner, kailangan mong matuto mag-practice ng multifunctioning. So, yun yan. And ano bang strategy to achieve this balance? Kung paano mo ma-achieve yung pag-balance ng personal life versus work and study. So, ito yung strategies. Una is, you set clear boundaries. So, kailangan mo talagang mag-separate ng times on your work. Kaya nga mo siya nililist down, yung activities mo, your study, and your personal life. Kasi pag hindi mo nilist down yan, hindi mo ma-identify kung saan ka dapat doon. Saan mo i-allocate yung oras na to, kanina yung oras na to, at para saan ang oras na to. It's very important. Plus, kung meron ka ng allocation, madaling i-communicate yung study schedule sa family or colleagues or acquaintances, friends man yan, kung saan man yan. Mas madali na siyang sabihin na, uy, hindi pala ako pwede sa ganitong oras na to kasi kailangan ko mag-aral. Uy, may trabaho ako sa ganitong oras kaya hindi ako pwede. Yun yung yun yung advantage doon kapag nag-list down ka ng activities. Kasi kahit ako, hindi man ako nag-list down ng activities, meron na kasi akong fixed routine. So, madali lang siyang i-advise sa mga tao sa paligid ko. Sabihin ko, hindi ako pwede ngayon kasi meron akong gagawin. Hindi ako pwede bukas kasi may nakaplan na akong activity. Second strategy to balance work, time, and personal life is plan around your energy, not just time. So, hindi lang yung oras. Kailangan mo ring i-plan kung malakas ka pa ba, may lakas ka pa ba, nasa mood ka pa ba para gawin lahat yan. Hindi naman ibig sabihin na yung 24 hours kailangan i-balance doon. Magpahinga ka rin. Have a rest. So, yun. Kasi, iwas burnout, which later, i-discuss natin yan. Third strategy will be, meron ako ina-advise na use 3P rule, which is prioritize, plan, and protect. So, prioritize, ano yung dapat unahin mo ngayon na hindi na makakapaghintay ng bukas? Ano yung mga itasasantabi mo ngayon na pwede namang gawin bukas? Yan yun. For example, meron kayong outing ng friends mo ngayon. Meron ka palang major exam ngayon. Anong unahin mo? Mag-major exam or mag-outing with friends kasi minsan lang sa isang taon?
Yung mga friends mo kasi, makakapaghintay yan. Pero ang learning, sabi ko nga, hindi yun dumarating every time. Dumarating lang yan at a certain time, pero hindi na nauulit at the same process and at the same moment. Magkakaiba yan. Plan. So, allocate realistic time blocks. So, paano ba i-allocate yung oras mo? Baka naman bukas sabi mo i-allocate ko yung oras sa school, tapos may nag-aya sa'yo na pumunta ng disco, andun ka sa disco kasi sabi mo makakapaghintay ang school. Tapos nung bumagsak ka, ay iyak-iyak ka. So, kailangan nating tignan kung tama ba yung allocation ng oras. Next is protect. Kailangan mong i-block or i-guard yung mga naka-allocate mo na oras. So, kagaya ko, pag nag-allocate ako ng school today, automatic yan. I-decline ko lahat ng invitation ng mga kung ano man yung kailangan na ibang activities. Kasi para sa akin nga, learning is very important. Kung nakaschedule yan, hindi ko yan ika-cancel. Not unless na, kung example naman, bumabagyo, bumabaha, na wala naman ng internet, o wala akong magagawa. Disaster kasi yon. Pero kung yung tao lang naman ang problema, hindi ko ika-cancel yan. So yun yun. And fourth strategy on balancing your work, study, and personal life is integrate study into daily life. Yes, kasi ang learning talaga, kailangan mong matutunan yan. Kahit na matutunan mo na i-integrate sa process ng daily life mo. Kasi ako, makikinig lang ako sa mga tao, marami ako natutunan. Kasi mahilig ako makinig, kaya lang hindi ako chismoso na yung lahat na lang ipakikinggan ko kahit yung mga chismis ni kumare o ni kumpare sa tabi. Hindi ako ganun. Nag-o-observe lang ako. Yung ano lang, slightly listening kung ano yung matutunan ko pag hindi na, out na yan. Pakinggan dito, labas dito. Kung ano yung mga very important, yun lang yung tinitingnan ko, yung kinukuha ko. Mahilig ako makinig sa mga lecture, sa mga online lecture. Kasi habang nagsusulat ako, nakikinig talaga ako sa ganun para mas matuto ako. Matuto saan? Matuto mag-multifunction. And sa study kasi, pwede mong gawin ang yung mga yan as pwede mong i-integrate yan as part of the review. Mag-review ka ng pinag-aaralan mo everyday. Pwede ring emerge mo yung learning mo sa online learning into a real life. So, yun yun. Yun yung process kanina nga na. You either read, write, or listen, understand, apply, and verify. So, yan yung steps na yun. So, last step ng strategy on balancing your work, study, and personal life is take care of relationships. Yes, ang personal relationship kasi talaga is a very important factor na kailangan mo i-maintain sa buhay. Family, friends, no? Sabi lang nila yun, important yung friends. Pero ang friends naman kasi, andyan lang yan. Ang family is very important na nurture sila lahat. Kasi ang friends can nurture other people, but you need to nurture your family first before you nurture other people. So, ang friends is considered other people, hindi yan extended family. Because ang friend, pwede kasing mawala yan. Ang family, nandyan yan. Kahit magkaaway pa kayo, family pa rin yan. So, ang friend mo, pwede mo maging enemy kapag naging kaaway mo. So, it's very important to know na ganun yung buhay. And, hindi lang yon. Kasi ang pagbabalance ng oras sa relationship, especially sa family, is not just an oras. Connection kasi yan. Emotional connection between you and the family members. So, yun yung kailangan mong i-maintain dyan para mabalance mo yung work, study, and personal life. So, next is number 3 of the factors sa time and self-management skills, which is yun yung mention ko kanina, to avoid burnout and virtual learning. So, ito yung mga kailangan mong gawin. Kasi ang burnout kasi, as defined, ito yung emotional and mental exhaustion caused by prolonged stress. It is a real risk in online learning, especially for those who are managing multiple responsibilities. So, yun yung may mga multi-responsibilities na marami talaga. Marami ako niyan, pero marunong ako sa mag-manage. So, hindi na kailangan practice ulit kung paano siya i-manage kasi alam ko na. And, ano ba yung mga common signs of burnout sa virtual learning? Ito yan. Constant fatigue despite of adequate sleep. Yes, kasi na-stress ka na nga.
So for example, hindi mo na ma-manage na maayos yung mga projects mo sa school. So na-stress ka na ng sobra. So wala ka na sa mood, magagalitin ka na. So pag ganun na ang nararamdaman mo, medyo mag-rest ka na. Pangalawa is difficulty concentrating or loss of motivation. Yes, kasi pag stress ka talaga, hindi ka na nakaka-concentrate ng maayos or problematic ka man, meron kang problema pinagdadaanan na personal or sa school man yan or sa work man yan, kailangan mag-rest ka, kailangan i-resolve mo yun muna bago ka mag-proceed sa iyong study. Kasi pag problematic ka na nag-aaral, I don't think makakapag-focus ka. Kasi based on experience, ganun din naman ako. Another signs of burnout is irritability or frustration over all small things. Yes, minsan nagkaganyan ako. Tapos nung napansin ko na, sabi ko, hindi pala dapat ganon. Controlled pala dapat yan. Fourth sign is decline in academic performance. Yes, bumabagsak ka sa academic performance. Ako kasi bumagsak naman ako, hindi naman dahil na burnout ako talaga, hindi ko lang talaga masyadong love yung subject na yon. Specifically, ano ba yung subject? Philippine taxation. Doon ako mababa. Aaminin ko yan. Ang pinakamababa ko na grade sa AMAOED is sa Philippine taxation. And hindi ko kasi natapos yung 100 numbers ng exam doon. Natapos ko hanggang 70 lang. So, yun yun. Yun ang masaklap. Kasi puro siya problem solving about tax. Which one of my hated subjects sa college. Yun yun. Hindi ko naman hate yung school, ang subject lang ayaw ko talaga. Kahit nung previous school ko, dyan ako mababa din. So, yun yun. And the last common sign of burnout is feeling detached from studies or just going through the motions. Yes, kasi pag stress ka, pag problematic ka ba nag-aaral, mawawala ka talaga. Hindi ka na mag-a-attach doon sa gusto mong mangyari sa study mo. Mawawalan ka ng motivation hanggang sa pababayaan mo na siya. Hindi mo napansin na wala ka na pala doon sa process. So, yun yun. So, ano ba yung mga prevention na pwede mong gawin dyan sa burnout? So, ito yung mga prevention strategies. Una, you establish a realistic workload. So, wag ka mag-establish ng over-workload, yung tama lang. Huwag mo i-overload yung sarili mong schedule. Kailangan, honest ka kung anong ginagawa mo na schedule. Dapat hindi yung para naman siyang unimaginable naman. Maraming tao na ganyan na tatapusin ko to within the short period of time. Yung pala marami kang kamit bukas. So, huwag mo lokohin yung sarili mo pag ganun. Kailangan, kung ano yung reality, doon ka lang. So, yun yun. Huwag naman reality na hindi mo kayang tapusin yung for 1 month, kaya mong tapusin for 1 year. Katamaran na yun. So, yun yun. Next, recovery strategy is take regular breaks. So, yun nga, yung Pomodoro technique, kung talagang hindi mo siya kaya, kailangan mo siyang i-practice little by little. So, pinaka-best is 25 minutes focus, 5 minutes take break, walk, or breathe nicely. Balik ka ulit. Third is practice digital well-being. So, iwasan ang pagkakaroon ng more screen time kasi baka nag-lead yan into your eye strain, kaya ka na-stress, na-over-fatigue. So, yun yun. Pwedeng gawin mo yung 20-20-20 na rule. So, 20 minutes na walk, 20 minutes study, or mga ganyan, mga ganun. Depende. Kasi, ano lang talaga ako, mataas ang focus ko sa learning. Kasi pag may binasa ako, talagang focus yan. Kahit po may nagsasalita sa gilid ko, pakikinggan ko, nagbabasa pa rin ako. So, ganun. And fourth prevention strategy is stay socially connected. Yes, kailangan mo mag-join ng study groups or virtual communities na may kinalaman sa iyong online learning para makapag-help sa iyo or makatulong sa iyo na mag-share ka ng experiences or problem para ma-reduce kung may feeling of anxiety or bad emotions ka man or negative feeling about it. Kasi para masabihan ka rin nila and ma-remind ka nila. Yun yun. Huwag lang sana maging negative yung masalihan mo na group. Kasi pinagkataon, magiging negative ka rin. Fifth is prioritize self-care. So, ingatan mo yung sarili mo
kailangan maintain a healthy sleep, nutritious foods ang kakainin, and exercise habits. So ako mahilig ako mag-exercise lang, walking lang talaga. Hindi ako mahilig magbanat-banat ng buto. Yung pa-gym-gym na, yung ganyan-ganyan. Ayoko yun. So yun yun. And sixth prevention strategy is reflect and reset regularly. So review your monthly goals talaga. Na-achieve mo ba yan or hindi? And kung sa tingin mo na stress ka ng mas more, then allocate less para makapag-rest ka ng away from the study. Or kung sa work man yan, focus on recovering yourself first before continuing to study. Kasi mas lalo ka na ma-stress pag ang gawin mo na hindi ka ba nakaka-recover sa stress, sige ka na doon. So yun yan. And reminder lang about dito sa time and self-management skills is kailangan mong tandaan na ang rest is productive or being productive din or being more productive kasi nare-restore ng pagre-rest ang focus, ang creativity, ang emotional balance, and lahat ng critical factors para sa iyong long-term success to be more focused to succeed on your online learning journey. So thank you for watching. See you on my next vlogs about online education. Bye!